Breaking news, Bagyong Doming, isa ng ganap na typhoon. Patuloy itong lumalakas habang kumikilos pahilagang kanluran sa karagatan ng silangan ng Batanes. Bagamat mababa ang posibilidad ng direktang pagtama sa kalupaan ng Pilipinas, patuloy nitong pinapalakas ang habagat na nagdadala ng malalakas na ulan. Malakas na bugso ng hangin at masungit ang karagatan sa malaking bahagi ng bansa. May banta ba sa Northern Luzon? Alin ang mga lugar na makakaranas ng pinakamalalakas na pag-ulan at ano ang inaasahang direksyon ng bagyo sa mga susunod na araw? Alamin natin na detalyadong ulat panahon. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share at pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang unang makatanggap ng mahalagang weather updates, bagyo alert at disaster preparedness information. Narito na ang kumpletong ulat panahon ngayong araw ng Linggo, May 31, 2026. Mga kababayan, batay sa pinakahuling Tropical Cyclone Bulletin na binigay ng Pag-asa, ngayong araw ang sentro ng mata ng Typhoon Doming ay namataan sa layong 670 km silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained wind ng 120 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 150 km per hour. Ang central pressure nito ay nasa 975 hectopascal at kumikilos ito pahilagang kanluran o north-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Lumawak pa ang saklaw ng malalakas nitong hangin na umabot sa 560 km mula sa sentro. Ipinapakita ng satellite analysis na mas organisado na ngayon ang eye wall structure ng bagyo at patuloy na lumalakas habang nasa bukas ng bahagi ng Philippine Sea. Mga kababayan, ito ang pinakamahalagang bahagi ng forecast. Sa mga susunod na 24 oras, magpapatuloy ang paggalaw ng Bagyong Doming pahilagang kanluran. Habang papalapit sa latitude ng Batanes, magsisimula itong maramdaman ng ang impluensya ng isang malaking high pressure system sa silangan ng Japan. Ito ang dahilan kung bakit inaasahang liliko ang bagyo sa mga susunod na araw. Sa madaling salita, hindi diretso tatama sa Philippine land ang Bagyong Doming. Sa halip ay inaasahang kikilos ito pa north-northwest ngayong araw, hilaga sa araw ng bukas at northeast pagsapit naman ng Lunes. Pagkatapos ay tuluyang recurvature patungo sa southern Japan. Isa sa pinakamahalagang detalye ay hindi pa tapos ang lumalakas ng Bagyong Doming. Ayon sa forecast ng Pag-asa at International Weather Agencies, maaring umaabot ng bagyo ang pinakamalakas nitong lakas sa loob ng susunod na 12 oras hanggang 24 oras. Dahil nasa napakainit na bahagi nitong Philippine Sea kung saan umaabot sa halos 30 degrees Celsius ang temperatura ng dagat. Mababa rin ang wind shear o hangin nakahadlang sa pagbuo ng bagyo. Ibig sabihin, maganda pa rin ang kondisyon para sa karagdagang intensification. Posibleng maging isang mas malakas pang typhoon bago ito magsimulang humina habang papalapit sa Japan. Mga kababayan, bagamat malayo ang sentro ng bagyo sa Pilipinas, hindi nangangahulugang wala itong epekto. Sa katunayan, ang pangunahing banta ngayon ay hindi ang mismong sentro ng bagyo, kundi ang pinalakas nitong southwest monsoon o hanging habagat. Habang lumalakas ang Bagyong Doming, mas marami itong nahihigop na moisture mula sa West Philippine Sea. Dahil dito, mas lumalakas ang habagat na siyang nagdadala ng malawak na pag-ulan dito sa ating bansa. Ngayong araw hanggang bukas, inaasahang makakaranas ng pagbugsong hangin at pag-ulan dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Mos o Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Island, Surigao Provinces, Davao Oriental, Sarangani. Posibleng maranasan ng flash flood, landslide at urban flooding, lalo na ang river overflowing, lalo na sa mga lugar na makakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Bukod sa ulan, inaasahan din ang malalakas na pagbugso ng hangin dahil sa pagsamang epekto ng habagat at peripheral circulation ng bagyo. Ngayong araw, mararamdaman ito sa Mos o Visayas, Batanes, Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, ilang bahagi ng Mindanao. Bukas naman ay maaari itong maranasan hanggang sa Metro Manila. Pinakamataas ang panganib ngayon sa mga karagatan ng Northern Luzon. Umabot na sa 3.5 metro ang taas ng alon sa Batanes, 3 metro ang taas ng alon sa Babuyan Island at Isabela at ito'y itinuturing ng rough sea condition. Mahigpit na pinapayuhan ang maliit na bangka at mga mangingisda na huwag nang pumalaot. Sa ibang bahagi naman ng eastern seaboard ng bansa, nananatiling moderate sea condition ngunit dapat pa rin maging mag-ingat. Mga kababayan, kung mapapansin natin, maraming bagyo sa nakalipas na mga taon ang hindi direktang tumama sa bansa, ngunit nagdulot ng malawakang pagbaha dahil sa habagat. Kabilang dito ang ilang malalakas na bagyo noong nakaraang dekada. Napakalakas na southwest monsoon na nagdala ng matinding pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon at Western Visayas. Ganito rin ang sitwasyon na nakikita natin ngayong kay Bagyong Doming.
Kaya naman patuloy tayo nagpapaalala sa ating safety reminders, i-monitor ang official advisories ng ating channel at Pag-asa, iwasan ang pagtawid sa baha, ihanda ang emergency kit at isecure ang mga gamit sa tabing dagat. Mag-alerto sa landslide prone areas, pakinig sa abiso ng inyong mga lokal na pamahalaan. At para sa buod ng ating balita, Bagyong Doming, isa ng ganap na typhoon na nasa layong 670 km silangan ng Basco, Batanes na may taglay na lakas na 120 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 150 km per hour. Patuloy pang lalakas sa mga susunod na 24 oras. Hindi inaasahang maglalandfall dito sa bansa. Posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa darating na Lunes. Habagat ang pangunahing magdadala ng malalakas na pag-ulan at posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang mga lugar dito sa ating bansa. At dako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Mga kababayan, sa bawat unos ng ating kinakaharap sa panahon man o sa buhay, may Diyos na handang maging ating kanlungan. Tulad ng bagyo, ating binabantayan ngayon. Hindi natin kontrolado ang lahat ng pangyayari, ngunit maari tayo magkaroon ng kapanatagan dahil alam nating may Diyos na gumagabay at nag-iingat sa atin. Patuloy tayong manalangin para sa kaligtasan ng bawat pamilya at komunidad. Muli, ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at subscribe para lagi kayong updated sa daily weather updates. Muli, magkita-kita tayo sa susunod na Ulat Panahon.